Malinaw po ang pahayag na Malacanang. Si Pangulong Noynoy Aquino ang mismo ng mangangasiwa sa pagbangon at pagpapaabot ng tulong sa mga sinalanta ng superbagyong si Yolanda. Sa ika-6 kasing araw, mga kapuso, halos isang linggo na, uhaw, gutom at wala pa rin kasiguraduhan ang maraming biktima ng superbagyo na yan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Tacloban nakatutuklay si Maki Pulido. Maki. Yun na nga, Mike, 6 na araw na matapos ngang bayuhin ang Tacloban City ng Bagyong Yolanda ay nananatili pa ring desperado ang sitwasyon ng mga biktima ng Super Typhoon. Lahat ng mga nakakausap natin dito, iisa lang ang kwento, no? Nagugutom sila, nauuhaw, hindi nila nararamdaman ng gobyerno at wala pa rin silang natatanggap na tulong. Sa pag-abot po ng tulong ng gobyerno, ano po masasabi ninyo? Yun lang. Wala pa. Kayo po ba'y nakatanggap na ng kahit na anong tulong mula sa gobyerno? Wala pa. Wala pa po talaga. Wala pa, ma'am. Kayo po? Wala ho, kasi magkakasama ho kami. Marami pong chismis na maraming dumarating na relief goods. Kaya lang sa totoo lang po, sa hanggang kahapon, ang natanggap lang namin na relief goods ay 2 lata o tig-3 lata ng bigas lang po. Kahit ang mga nasa evacuation center, gutom na gutom. Ang mga nakausap namin minsan sa isang araw na lang daw kung kumain. Bihira dumating ang relief goods at kahit may pambili ka man, wala ka namang mabibilhan. Sobrang-sobra kong sa gutom. Sobrang-sobra. Mga siguro 1 to 10, 9%. Hindi lang gutom ang problema nila, marami may mga dapat simpleng sugat lang pero dahil hindi man lang nabahira ni minsan ng gamot, namamagana dahil sa impeksyon. Masakit. Wala naman gamot. Wala man gamot. Nasaan ba ang relief goods ng DSWD? Kung para sa Tacloban at Karatig Bayan, nandito sa warehouse sa downtown Tacloban. Pero bakit inabot ng siyam-siyam ang distribusyon? Sa lawak ng pinsala, hindi raw biro ang relief operations. Sa dami ng mga pinabagsak na istruktura, halos sarado ang mga kalsada. Walang sasakyan, wala pa rin kuryente. Pinabagsak din ng bagyo ang mga linya ng komunikasyon. Kaninang umaga sa warehouse, organisado ang pamimigay ng bigas ni DILG Secretary Mar Rojas at DSWD Secretary Dinky Soliman. Ang mga kinatawan ng barangay na may sulat mula sa Municipal Social Welfare Office makakakuha ng relief goods mula sa warehouse. Kung nandun ka siguro sa Manila, na nakakita ka na nun sa Katiil, nakakita ka na nun sa Baganga, nakakita sa Zamboanga, parang bakit hindi nila mapaumpisa mabilis? Kasi nga, nung dumating kami dito, walang nagwo-work. At sinetap, siguro ang isang magandang isipin, Friday yung Yolanda. Nung Saturday, nakapag-land na kami ng C-130. Kami yun. Nagsimula na ring dumating ang mga tulong mula sa mga international relief agencies pero di pa nito naaabot ang lahat ng mga biktima. Halos lahat ng mga local officials hanggang barangay level nasa lantari ng bagyo. Ang City Hall at mga empleyado biktima rin. Ganon din ang mga pulis at sundalo rito. Kaya national government daw ang magpupuno ng mga kakulangang ito. Bagay na hindi raw maramdaman hanggang ngayon ng mga nasalanta na sa Diyos daw patuloy na kumakapit. May mga evacuation center sa iba't ibang lugar at bayan, may command center sa downtown Tacloban. Pero sino nga ba ang overall in charge sa buong operasyon dito sa Tacloban? Who's in charge sa ground? Well, on the food distribution is DSWD. Kami nagpo-provide ng manpower, taga-buhat, at saka ng trucks, yung AFP at PNP. Ang mahalaga raw, wala namang tigil ang pagtulong nila. Every day is better than yesterday. Tama na ba ito? Hindi. Gusto pa namin na paparabilis ito? Definitely. Pero ganun pa man, magagawa lang namin yung makakaya namin sa abot ng bilang ng truck o kaya bilang ng gamit na naandito. Nasasaktan daw ang mga opisyal sa mga komentong hindi ramdam ang pagtulong nila. Si Commodore Reynaldo Yona ng Naval Force Central naluha na lang ng tanungin tungkol dito. Kung babangon ang marami sa mga biktima, sa ibang bayan na nila ito gagawin. Ang mga hindi makasakay ng C-130 cargo plane, nakisakay na ng Navy boat papuntang Cebu. Ang iba hindi alam kung ano ang dadatnan. Pero bahala na, makalayo lang sa Tacloban.
Hindi ko alam kung makakapagtrabaho agad yung mga kami at saka yung mga anak ko. Makakapagtrabaho agad doon sa Cebu. Naiiyak ako kasi pag naalala ko yung ganun talagang mahirap. Pagkatapos siguro mga isang buwan, wala na kaming kakainin doon. Alam mo Mike, lahat ng mga nakapila sa pier at sa airport ay gutom at uhaw habang naghihintay ng masasakyan palabas ng Tacloban. Wala. Mike?